Mga boss, may share ako sa inyo na isang content about ito sa isang buong wire harness ng MIUI 125. Bali, ito yung sakit ng ating ECU. Din lahat naman ng mga wire na to ay papunta sa mga sensor. Lahat yan papunta sa mga sensor. Itong mga wire na to. Meron dito ito, yung wire na to. Itong brown na to. Matic yan, ito ay supply ng ating positive galing sa ating susian. Then yung solid block, itong solid block naman, ito ay ground ng ating motor, itong solid block na to. O yan. And then ito naman puti na mayroong itim, itong hawak ko na to, ito yung ground na nanggagaling kay ECU para supplyan yung headlight. Kaya kung mapapansin niyo, ang MIUI 125 or MIUI Sol-I, magkakaroon lang ng supply yung kanyang headlight once na umandar na yung motor. Pero hanggat hindi siya umaandar, after mo siya isusi, hindi siya nagkakaroon ng supply ng headlight agad dahil ang kanyang negative supply ay controlled ng ECU. O ito yon, ito yung puti na wire na yon. Then meron dito magkakamuka na wire. Itong may mga puti at itim na to. O ito, unahin ko itong isa na to. And then meron pa isa. Meron pa isa dito na wire na ganun din. Ito, kita ko na. Ito yung wire na yon. Ayan. Makakamukha sila. Lahat sila mayroong puti na may itim. Itong isang hawak ko ganun din. Then ito yung kukunin ko ulit yung yung block. Itong solid block. Yan. Itong dalawang ito ay ground din pala to. Ito, ipapatunayan ko sa inyo na ground din siya. Kasi hinanap ko kung saan papunta tong dalawa na to, ang magkamukha na to, ito sa buong harness na to. Hindi ko sila nakita kung saan sila nagtungo. So nalaman ko na ito palang mga to sa pamamagitan ng multitester na sila pala ay connected sa isa't isa, itong tatlo na to. Itong solid block na ground ng ating wire harness ng MIUI at itong dalawang magkamukha na to. O ayan, i-ano na natin para ma-reveal na yung ano nila. O ayan, tumutunog yung ating tester. Hindi, nakalagay pala sa sa volt. Ibabalik ko sa continuity. Ito, kaya pala dito tumunog. Hindi kasi masyado natalupan ng maayos. Ito yung ground dyan. Ayun. Ayan. Tuwing itatap ko siyang ganyan, yan, nagkakaroon siya ng continuity. So isa lang pala sila. Yung isang wire, kaya pala yung isang wire ay ganun din. So itong tatlo na to ay iisa lang sila. Para silang negative supply. Kahit itong mga to, itong dalawa na to ay tester ko. Yan, pare-para silang negative supply itong tatlo na to. Tapos itong wire na to, itong may orange na to, na may itim, ito yung papunta sa ating injector. Ito yung sakit ng injector So ito yan. Iisa lang silang kulay Ayan, ito yan. Ito yan. Then itong kapares ng wire na to, ito naman ay positive supply galing sa ating susian.
na connected din dito sa wire na to. Oh. Ayan, isa lang yan, connected sila. Kasi kanina bago ko to i-vlog, ano to, inisa-isa ko tong pag-aralan o balatan yung mga wire para malaman ko kung alin-alin yung magkaka-konekta. Then meron pa itong dilaw na to. Itong dilaw na to ay galing sa ating TPS. Eto, galing TPS to. Ito siya. O yan. Hindi siya connected sa high beam ng ating ilaw. O, hindi siya connected. Ayan. Then ito na, itong dalawang mukhang wire na to. Ito yan. Ito naman ang katambal niyan. Meron din ditong maraming mga kamuka. O ito. Sa ating socket ng ECU. So, ibig sabihin, lahat ng sensor ay connected lahat sa ating ECU. Pati yung sa ating side stand. Kukunin ko sa side stand. Ito siya. Itong blue na to. Ito. Ito. Itong wire na to. Itong socket na to. Papunta to sa side stand. Then, yung kapares niya na wire ay solid block. O, ito yun. Ito yung solid block. Ito yung solid block. O, yan. Solid block tong hawak ko na to. Ito naman yung blue wire. Itong blue wire na to, papunta rin dito sa ating socket ng ECU. Na ito pala, napagalaman ko din na doon mismo sa ating switch ng ating starter motor, no. Ito 'yun. Ito yung papuntang itong blue na may puti na to, papunta to sa socket ng ating starter. Itong isang to. So ito 'yun. Ito silang dalawa. O yan, magkamukha. O yan, ito yan. Then itong may green na to, nakapares naman nung sa socket ng mismong starter relay. Ito naman yung galing sa ating preno. Napagpipiga tayo ng preno, nagkakaroon to ng supply, positive supply. Then ito na nga yung sa balik tayo dito sa sa switch ng ng starter motor ng ating motor. Ito palang wire na to, na blue na to, ay connected dito. So ibig sabihin connected siya sa ating ECU. Na kapag yung ating side stand ay nakababa, ay hindi siya magti-trigger kapag nakababa, kasi wala siyang supply ng ground. Magkakaroon lang siya ng supply ng ground pag yung ating side stand ay itinaas. So magti-trigger na yung ating ECU para gumana yung ating push button. Magkakaroon na siya ng ground. Doon siya connected. Ito namang light green na to, ito pala ay sa ating DLC o yung tinatawag na data link connector. Ito siya. Yan, yung dalawa na yan. Ito yung ating DLC, DLC to. Then ito ay positive supply to, galing sa battery. Itong isang wire niya. Then yung isang wire niya ay ground, itong itim. So itong balik tayo dito sa kulay light green na to, na parang blue, papunta siya sa ECU. Ito yung data link connector o DLC. O yun. Hanap pa tayo ng wire. Ito. Itong mayroong parang pula na mayroong green. Dito rin siya sa sensor na to. Ito. Sa engine oil. Engine oil temperature sensor. Itong wire na to. O yan, kamukha silang dalawa. Ito yung socket to. Ito yung socket ng AOT sensor. O yan. Then ang kapares niya ay itong wire na to. Itong merong blue at saka black. Nauna kong pinakita na magkakamukhang kulay dito sa socket. Ito rin pala yun. Meron din siya ditong katandem o wire na papunta sa ating
ECU. So ibig sabihin lahat sila ay papunta sa ating ECU, itong mga sensor to. So hindi pala dapat isipin na mahirap gawin ng FI na motor, lalo na sa wiring. Ito lang pala ang principle. Lahat ng sensor, lahat ng wire nito ay papunta lahat sa ating ECU. Kaya kung magkaroon naman ng malfunction sa bawat sensor, kung halimbawang naputol man siya, so hindi nga siya magkakaroon ng reading sa ating computer box kasi nga putol yung kanyang wire, walang continuity. Ganun lang pala kasimple. Din hanapin natin yung sa kanyang na mga oxygen sensor. Itong hawak ko na to ay harness to o wire to ng oxygen sensor natin. Na ito naman siya sa ating socket ng ating ECU. O ito. O yan. O yan, malinaw yan. Ito yung socket ng ating ECU. Ito naman yung sa ating oxygen sensor. O yan, magkamukha silang dalawa. O yan. So lahat ng sensor connected. So balik tayo dito sa ating socket ng ECU. Itong orange na to, matic yan, dito yan sa ating ignition coil. Yan o, ignition coil yan. Then ang katandim nya ay itong ating brown wire, positive. Katandim tong dalawa na to. Kailangan masusuplayan ng positive yung ating ignition coil. Then ito namang wire na to ay connected din dito sa ating socket ng ating, sana ba yung papunta sa sa fuel tank. Yan, papunta sa fuel tank. Ito nga, itong socket na to papuntang fuel tank. Ayan, ito siya. So meron pa tayong wire na iaano dito. Itong isang wire na to, ang katambal niya ay ground, itong itim na to. Pero itong wire na to ay hindi papunta siya ng ECU. Hindi siya nagpunta ng ECU itong wire na to. Wala siya dito sa na to, sa socket na to. Siya ay nandito sa dulo. Ito siya. O yan. Ayun. O, medyo mahaba talaga itong video na to. Mahabang paliwanagan to. Ito siya. Ito lang ang wire na hindi nagpunta ng ECU sa lahat ng mga socket ng sensor. Ang pagkakaalam ko, itong socket na to, ito yung papunta sa IC. Yung sa ilalim ng ating fuel tank ng MIUI, ito yung nakasuksok, itong socket na to. Ito. Itong socket na to. Ito yun, sa IC to, sa IC. Ang katabi nito, ito. Yung sa fuel tank. O yan. Ito yung katabi nun. Sa fuel tank. Then, ito naman. Itong pulser wire na to. Na magkapares na to. Isang positive at isang ground. Ito sa ating wire ng ECU. Andito rin siya. O yan. Then itong positive nya, puti na mayroong red, nandito rin. Ito. O yan. Papunta siya sa ating ECU. Ito, meron pa. Ito. Itong wire na to, kung iisipin mo, green na mayroong yellow, ay kamukha nito. Yung sa ating brake. Sa preno. Kamukha sila, Ayun, Pero hindi sila magkakonekta. Tinester ko na to kanina. Wala silang connection. Connected siya dito. Ayan. Ito, papuntang panel to. Itong kumpul ng harness na to. Papunta na siyang panel. Ito siya. Yun. Yan, silang dalawa pala ang katandem. Ito yung papunta sa ating panel ng ECU. Panel ng ating ng ating motor. Kung saan mo makikita yung
umiilaw yung check engine. Maaring ito yung kanyang ano nun, kanyang wire. Ito yung kanyang connection. Then ito naman ay blue na may green. Ito siya. Ayun, nakita ko na. Ito siya. Ayun, papunta rin siya ng sakit ng ECU. Itong wire na to. So ito yung ano, ito yung may kinalaman sa ano natin. Sa panel, yung pagka umiilaw yung ating check engine. Oh, dito siya connected sa ating sakit ng ECU. Kaya pagka mayroong malfunction yung ating motor, nagluluko yung ating motor dahil umiilaw yung kanyang malfunction indicator lamp, yung kanyang MIL. Ibig sabihin, meron siyang binibigay na fault o fault code. Halimbawa, error 42, iilaw siya ng 4 na mabagal, then 2 mabilis. Kung error 46, 4 na mabagal, 6 na mabilis. Ito yung nagbibigay ng ano, ng signal. Ito yun, nanggagaling siya dito sa ating ECU. ECU ang nagbibigay ng ano, ng information kung ano yung fault code na lumalabas. Dito siya. So lahat na ano ko na ibahagi ko na sa inyo dito sa mga wire na to. So wala nang kulang. So ganun lang pala siya. Huwag pala tayo matatakot magbaklas ng wiring ng ating mga motor na FI, kasi ito naman pala ay napakasimple lang ng logic, no? Ganito lang pala siya kasimple. So the rest ay may kinalaman na sa signal light, headlight, high beam, low beam. And ito yung wire na to ay galing to sa stator. Itong dalawang puti na to, ito naman ay papunta dito sa ating sakit ng regulator. Ito yung sakit ng ating regulator. Itong black na to na sakit, meron siyang dalawang wire na puti sa ilalim. O ayun, o yan, puti na yan. Ito yun. O dito siya galing. Then sa taas ay may dalawa ding wire, isang pula at isang itim. Ibig sabihin, isang positive yung pula at yung black ay negative. Then ito yung main body ground ng ating sambuong harness ng motor. Mayroon pang isa dito, yung katabi na ignition coil. Papakita ko sa inyo. Ito sub ground to ng ating harness, no? Tumutulong din to para mapalakas yung ating ground. Importante na malakas ang ground ng ating motor. So yun lang guys, at ma-share ko naman siguro ng bago pala makalimutan, ito yung sakit ng ating signal light, ano? Ayan, mayroong puti at saka brown. Then ito yung supply niya, yung solid na brown galing sa ating susyan. So itong dalawa na to na nakahiwalay na to, ito yung papunta naman sa ating ignition switch, no? Sa susyan mismo. Ayan, isang pula na nanggaling sa battery. Ito yung sakit niya. Where ka na? Ito siya. Ito yun. Isa lang yan. Yung dalawa na yan. Then pag susi mo, lilipat yung positive supply sa ating brown wire. So lahat na accessories wire ay masusuplayan niya, pati na yung kanyang mismong ECU. Ito, ayan, ECU, ayan, brown na yan. Yung ating fuel, yung ating fuel pump ay masusuplayan din. Ito, lahat ng brown ay masusuplayan. Pati itong papuntang ignition coil, yan, brown na yan. Yan, masusuplayan lahat.
So ganun lang pala kasimple ang harness ng MIUI 125. Wag tayo magkakaroon ng wag tayo magko-confuse na o maalala na baka masira natin yung yung ginagawa nating e-fi ng motor. Basta alam natin yung yung proseso na ginagawa natin sa pagre-repair. Alam natin na kung paano nagpapangsyon yung mga wire niya, kung saan nanggaling yan, kung saan papunta yan, ay hindi natin masisira ang isang unit. Basta maging maingat lang tayo, maging aware lang tayo na dapat maingat tayo. Huwag tayo pa bigla-bigla ng desisyon. Mostly ang ginagamit ko talaga pagka e-fi ng motor ay itong multi-tester na to. Bihira akong gumamit ng ng test light, kasi sa test light at halimbawa ang test light ang gamitin mo at nakakonekta dito yung ECU at nag-shorted, minsan nakaka-short ng ECU yung na yun yung test light na yun Alot mga sakit na ng sensor yung susundutin mo. Hindi ako gumagamit kasi ang iniwasan ko doon ay masira yung ECU. So, yun lang guys, at sana ay naging informative itong aking vlog na to. Nakatulong sa mga baguhan o doon sa mga gustong mag-DIY sa kanilang motor na na MIUI 125. Ito ay basic lang pala. So, yun lang, at maraming salamat. Suportahan niyo palagi ang aking channel. Thank you guys. Salamat.